dakuin, puntahan ho natin mga bossing. Sino? Nasaan ba yun? Nasaan ba si Bato? Ito na. Umpisa na pong nagsasalita si General Torre, mga kababayan, mga boss chief, sir. Basahin ho natin ito, oh. Tama ba? Ayan na. Boss Tobats. Nako, ito na. Sinasabi ko kay Tobats oh. Sabi dito, mga kababayan, sa balita ng Masang Pilipino, Torre, hindi magdadalawang isip na arestuhin si Senator Bato kung may utos. At pumapalag ho dyan, mga kababayan, si pangalan si Pulongski. Oo, si Boy Saksak, mga bossing, pumapalag, no? Wag daw mag-imahinasyon etong si General Torre na kaya niyang hulihin lahat. Saglit lang, boss. Nauna na nga ang dating Pangulong Duterte, di ba? Unang-una dyan, si Buloyski. Isinunod, si Tatay. Ito si Bato. Kung ikukumpara mo si Bato de la Rosa, mga kababayan, dun kay Tatay Digong nila at kay Buloyski, pebbles lang nga ito. Maliit na bato nga lang, ika nga, mga kababayan. Diba? So sa tingin ko, easy po, mga bossing. Easy para kay General Torre. Si General Torre, matyaga ho yan, mga kababayan. Kahit pa umabot ng China, si Bato de la Rosa, puntahan si Xi Jinping, mukhang tsatsagain ni General Torre yan, mga bossing. Di ba? Uy, ba't naman nasingit si Xi Jinping? Hindi naman kasi malayo di ba? Pro-China sila. Pro-China sila, mga kababayan. Di po ba? Hindi malayo. At ang bali-balita nga, yung bago arestuhin si dating Pangulong Duterte o pagkatapos arestuhin si dating Pangulong Duterte, na kaya daw pumunta doon sa Hong Kong si dating Pangulo dahil humihingi daw po ng asylum sa China. Ayun po ay ayon kay dating Secretary Larry Gadunho, mga bossing. Di ba? May 10 kwarto nga daw ho So iniisip natin, since kanang kamay naman si Bato de la Rosa diyan sa tukhang-tukhang nila, baka meron ding tsansa na mabigyan ng pagkakataon na makapagtago si Bato de la Rosa sa China. Diba? Ayan, sabi ko sa inyo maulinigan lang, mabanggit lang, masabi lang na, uy, iniintay ka na ng ICC. Uy, meron ng warrant of arrest ang ICC. Ayan, hindi na po pumasok sa Senado. Wala na ho, mga kababayan. Hindi na tuloy pumasok. Kawawa naman tayo. Bakit po? Ang pinapasweldo kay Bato de la Rosa, mga kababayan, syempre, yung pong mga kinolekta galing po sa atin. Di ba? Tapos absent lang po, mga bossing. Hindi. Naninigurado lang naman daw ho si Tobats, mga kababayan. Di ba? Naninigurado lang naman daw ho si Tobats, mga bossing. Kasi nga naman po, mga bossing, kapag pumasok siya doon sa Senado, baka biglang lumutang, baka biglang magkaroon talaga ng warrant of arrest. Kasi ganyan na ganyan yung kay dating Pangulong Duterte, mga boss. Naalala nyo, di ba? Bago umuwi ang dating Pangulo, hindi nila alam kung meron bang warrant of arrest o wala. So from the last minute bago 2 oras, 3 oras bago sumakay ng eroplano, hindi nila alam kung may warrant of arrest ba o wala o meron. Tapos nung sumakay na biglang nag-formation na. Si General Torre biglang biglang pinalinya na yung mga kapulisan. Di ba? Ano ngayon ang sabi ni General Torre? Torre, hindi magdadalawang isip na arestuhin si Senator Bato kung may utos. Paano kapag nandyan na yung Interpol? Eto na, General Torre. Kasi mga bossing, hindi na po hahanap ng iba na aresto kay Bato de la Rosa. Magiging si General Torre na po talaga ang aaresto dyan. Bakit po, mga kababayan? Biyasa na Biruin mo, 2 mas matataas kay Bato de la Rosa yung inaresto niya nung una. Ikaw ba, hanap ka pa ng ibang tao na kumbaga aaresto dito kay Bato lang? Hindi na. Kung sino
yung naging effective at kung sino yung nakagawa nung task ng pag-aresto doon sa pinapa-aresto na malalaking tao, eh ikaw na din ho ang kukunin. Di ba? Sabi ni Chay Chair, pwedeng gulatin na rin yung iba pang-aarestuhin. Baka masama si Bungo, yan ba ang sinasabi mo dyan? Sabi ni Paulo Saison na kaibigan ko, nagpaampon na si Bato sa mga tausug sa Mindanao. Hindi. Ang iniisip ko nga, baka nandyan na sa na kay Xi Jinping na eh. Ano sabi ni Torre dito? Torre, hindi magdadalawang isip, arestuhin si Senator Bato kung may utos. No? Inihayag ni dating Philippine National Police Chief. Binabanatan siya ni Pulong dyan ha. Sabi ni Pulong, Stone o Bato. Ano sabi? General Torre, baka nakakalimutan mo, baka hindi naaalala ng mamamayang Pilipino na ikaw ay naging PNP chief, no? Kami naman, Pulong, ang hindi namin malimutan yung etong si General Torre ang nagsakay sa eroplano sa tatay mo. Si General Torre ang nagtiktek o humintay kay Kibuloyski na lumabas doon sa kanyang lungga. Parehas, iisang tao ang nagpa-aresto doon sa mag-best friend. At ito, ang susunod niya si Bato de la Rosa, mga kababayan. Mataas ang kumpiyansa natin kay General Torre. Naka 2-0 na mga kababayan. Actually, 3-0. Bakit? Isama mo na yung si Baste Duterte na nung nagbaboxing na o magbaboxing na, tumakbo. Hamon-hamon. Sama na yun. Di ba? 3-0 na si General Torre sa kanila. Pagka nagsuntukan kami ni General Torre, tingin ko, mabubugbog ko yan. Pumalag si General Torre, naglagay ng ring. Tapos si Bato naman, ayun, pumunta ng Singapore. Tapos sabi doon sa kanyang mga sa kanyang mga press con, hindi ko naman hinamon yung tao na yan. biglang hindi hinamon. Tuloy. Inihayag ni dating PNP Chief, General Nicolas Torre na handa siyang magsagawa ng arestong legal laban sa senador o laban kay Ronald De La Rosa kung may opisyal na utos kahit pa galing ito sa International Criminal Court. Ani ni Torre, bahagi ng kanyang propesyon bilang pulis ang sundin ang lehitimong utos. Since day one of my police career, I work on order. Up to this moment, I still work on orders. If there's another order that will tell me to do something, I will comply with it because I am the professional police officer. Nako po, Bato. At ito mga kababayan, kung sakali na si General Torre ang haharap kay Stone, kay Bato, tingin ko po, sandamakmak na kapulisan din po ang nito, ang ipo-formation nito. Ano sabi niya? Kasi daw po, kailangan, pag dito na kay Bato de la Rosa, mas madami na daw pong pulis, mga bossing, Mas madaming pulis ang kinakailangan na magpo-formation para kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Tumatakas Di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, nakagigising lang o kakauwi lang siguro sa bahay. Live ba ito? Ang aga. Sabi ko nga papalitan na natin yung oras. Kasi bakit to? Mga kababayan, kailangan ako doon sa gym bumalik, pagkatapos nito. Meron tayong may mga trabaho pa tayo, mga bossing. Magbabayad po yung taong bayan kay Mark Ramos. Anak ng tinapa. May makita na suot si Mark Ramos na relo, sasabihin, uy, galing sa taong bayan yan. May makita kay Mark Ramos na Louis Vuitton na bag, uy, galing sa taong bayan yan. Lahat na, sa inyo na. Pati ito sombrero ko, galing sa taong bayan. Bayad ng taong bayan. Okay lang. Matahimik lang. Di ba? Di na renew ang contract ng TV5, sabi ni Supnet. Good morning po sa ating lahat. 102 likes, sabi ni Mary Jane Marie. Tuloy Takutin pa ba natin si Bato? Hindi natin tinatakot si Bato. Pawang katotohanan ang pinag-uusapan natin dito. Miski nga mga kababayan, si Remulla ang nagsasabi. Ano sabi ni Remulla? Bakit siya nagtatago? Di ba, akala ko ba, ready siya. Pero kayo mga bossing, ano sa tingin nyo mga kababayan, nasa loob pa ng Pilipinas si Bato de la Rosa o pumunta na din po ng China? Yan yung una kong naiisip Kasi bakit China, mga kababayan? Tingin ko hindi ko na
hindi konektado sa Interpol ang China at hindi konektado sa ICC ang China. Kasi kung pupunta siya ng ibang lugar o ibang bansa, baka mas mapadali ang paghuli. Indonesia, alam ko, doon nahuli si Alice Guo. Di ba? Na ngayon po, mga kababayan, ayan, convicted na si Alice Guo. Kaya ngayon ho, mga boss chief amusher, tingin ko malamang ho, si Roque kinakabahan na po, mga kababayan. Ngatog na ang itlog ni Roque. Bakit? Convicted na si Alice Guo doon sa pogo niya doon po sa human trafficking ganun din po, parehas lang din po yung kay Roque, mga bossing. Di ba? Sabi ni May Kasiguran, Boss Ninong Mark, baka dumaan na yan sa backdoor ng bansa. Pwede. Hanggang ngayon walang report Hanggang ngayon hindi nagpaparamdam si Bato Puro na lang post si Bato de la Rosa. Kung ano-ano na lang po ang pinopost ni Bato de la Rosa na makakapagpalakas ng kanyang loob. Nasa Mindanao lang yan. Walang kabaala si Bato de la Rosa. Kahit siguro kung nasaan man, lupalop ng mundo o bansa, si Bato de la Rosa, pag ito ho ang nag-ano sa kanya, ang tumrabaho sa kanya, tingin ko mga bossing, madaling maaaresto at makukuha agad. Yang si Boss Bato. Di ba? Matyaga ho yung tao na yan. Biruin mo si Kibuloy, nasa ilalim ng lupa. Ano ginawa ni General Torre? Kumuha nung detector ng heartbeat. Nakikita daw niya yung heartbeat ng mga tao, may naggagalawan daw sa ilalim. Tama nga ho. Yung kanyang hinala. No? Ayun, lumabas din. Si Buloyski. Di ba? Ano na ho to, mga kababayan? Pagdating po sa hulihan, mga boss chief amusher, matatawag natin na si General Torre ay biyasa na sa larangan ng hulihan ho, mga kababayan. Ayan, no? Yari. Langya kayo. Lagi niyong tinatakot si Bato de la Rosa. Nagtatago na nga, nabanggit lang ho, yung ICC meron ng warrant to pare sa kanya, hindi na pumasok doon sa Senado. Tapos gagatungan pa ng mga vlogger na kagaya nitong si Mark Ramos. So, paano nalalo? Baka hindi na umuwi yan. Di ba? Baka stress na si Bato de la Rosa. Si Boss Mick Madi. Come on, Mr. Trillanes. Mick Madi. I am ready. Sabi, 1 week na ba di pumapasok si Bato sa Senado? Magwa 1 week na ho yata. Siguro mga 5 araw na ho ata, mga kababayan, na si Bato de la Rosa ay hindi nagpapakita at hindi sumisipot doon po sa Senado. No, ano kaya ang plano ni Bato de la Rosa? Habang buhay, magtago?